Praise the Lord, it's a great day at masaya kaming kasama namin kayo ngayon. Salamat po at sinamahan nyo kami and be part of this online divine service. Alam nyo po ba o hindi, tinuruan tayo ng Diyos kung paano ba natin i-deal yung mga taong mahirap pakisabahan. Amen. More than you know, it's there in the scripture. Kaya today we will learn the biblical way in how to deal with your enemies, face those difficult people, at yung mga taong mahirap mahalin. So, ang topic natin today is dealing with difficult people. This is Pastor Jay Nazarelo greeting you. A blessed day. Hallelujah. Praise God. Sa oras nito, inutusan tayo ng Diyos. May isang malaking calling ang Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon sa atin, love God above anything else. And second commandment ng Lord is, love one another. Pero ito yung malaking tanong. Pastor, paano ko mamahalin yung mga taong mahirap mahalin? How could I deal those difficult people? Amen? Paano ko pakikisamahan yung mga taong kaaway ko? Those who don't want to be loved. Okay? Kasi may mga tao talagang mahirap mahalin at may mga tao talagang ayaw nilang mahalin. Hallelujah. Ibig sabihin nyo, ayaw nila makaramdam ng pagmamahal. Kaya, facing difficult people sa panahon ngayon ay talagang inevitable. Hindi talaga may iwasan yan. Harap-harap yun. At darating sa buhay nyo, sa ayaw gusto nyo, you will meet people who are unlovely. Yung sa ibang salita ay, ayaw ka, kahit wala ka namang ginagawa. Praise God. Parang hirap ng ganun, Pastor, no? Oh. Ayaw ka, pero wala ka namang ginagawa mali. Okay, so today, tuturuan tayo ng Panginoon how to handle those difficult people. I'm telling you, okay, yung mga taong namimit natin yan, may purpose yan sa buhay natin. Yes, mahirap silang pakisamahan. Yes, ayaw ka nila. Amen. Pero alam nyo, may purpose sila. It may be hard to understand sa panahon ngayon, pero sa totoo lang, tinuturuan tayo ng Diyos dyan. Paano ba magmahal katulad ng pagmamahal ng Diyos? Kasi walking in love, yan kasi ang daan papunta sa tagumpay. Okay, mahirap maging matagumpay na Kristiyano at kung hindi ka magiging champion sa pagmamahal sa iyong kapwa. Una sa Panginoon at sa iyong kapwa. Kasi sabi ng Galatians 5:6, but faith working through love. Ang pananampalataya ay umaandar sa pamagitan ng pag-ibig. Kaya ang pananampalataya, kung titignan ninyo, yan ay isa sa pinakamahalagang bagay. Dahil pag walang faith, you cannot please God. So you cannot operate in faith without love. So if you want to be a champion sa buhay mo, isang bagay ang dapat sina-champion natin, hindi lang ang pananampalataya. Dapat magaling din tayo sa linyahan ng pag-ibig. Kaya sa araw nito, hinahamon tayo ng Panginoon. May mga hakbang, how to deal with those difficult people. Hallelujah. Paano ba handle ito mga taong ito? So today, hinahamon tayo ng Panginoon. Tuturuan tayo ng Diyos how Jesus deal with difficult people. So let us open our scripture and in Matthew chapter 5, turo to ni Jesus Christ sa atin. Verse 43, okay? Pagmamahal sa kaaway, sabi na ang title ng parte ng scripture nito. Mateo chapter 5, verse 43. Narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, take note of that, gayon din sa mga masasama. At magpapaulan siya sa mga matutuwid at di matutuwid. Verse 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gandin pa lang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginawa rin niya ng mga hintil? Kaya maging maghanap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po Panginoon at samahan mo kami ng iyong Holy Spirit na maunawaan namin how to deal with those difficult people. Turuan mo kami Panginoong Jesus, Holy Spirit, by your words that we may walk in the love of our Father. Thank you Lord, in Jesus' name. Amen.
Alam nyo, ang pagmamahal ay isa tong masarap na experience. Hallelujah. Okay? Pero hindi to madali. Because kung lalakad ka sa pag-ibig, siguro kung ito'y naging madali, marami na nagmahal. Wala siguro magkakaaway ngayon. Wala siguro nagtatampuhan. Kung madali ang pag-ibig. Kaya nga, loving is only an easy way kapag ang minamahal mo, yung mga taong madaling paksamahan, yung mga mabait sa iyo, okay? Pero ang katotohanan, hindi lahat ng tao mabait. Mabait sa iyo, gusto ka. Most of them are rude. Amen. And this is the sad truth. Hindi lahat ng tao gusto ka. Hallelujah. Amen. Kahit napaka-lovable mo pa at napaka-buti mong tao, sometimes they don't like you without reason. Walang dahilan. Kaya ito isa sa malaking challenge sa atin. Paano ba natin i-deal yung mga difficult people? Quote and quote. Or sabihin natin, unlovely people. Kaya nga, today, okay, pagtanong natin, Pastor, sino ba yung unlovely? Balikan muna natin, define muna natin yan. Kaya mga tao unlovely, probably yan yung mga enemies mo, pwede rin persecutor mo yan, o yung mga taong who mistreat you, okay? O kaya na may mga taong mahirap lang kasama. Okay, those are things, difficult, unlovely people. Kaya today we will learn from God's Word, amen, from the Word of God, the biblical way, amen, sa biyaya ng Panginoon, how to deal with those difficult people, amen. Tama bang magaling kayo sa kanila? Tama ba silang ituring yung kaaway na? So today, we will learn how to face your enemies and deal with those difficult people scripturally, biblical, okay? How Jesus teach it. So yun ang pag-aaralan natin. Sabi dyan sa isang talata ng Bible, sa Mateo chapter 5, verse 42 and 43. Sabi sa Tagalog, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. So sinabi ng scripture, ang paraan daw ng mundo, okay? Magalit ka sa kaaway. Hate your enemies. That's the way the scriptures say, yan paraan ng mundo. Pero ano sinasabi naman ng biblical na paraan? Sa turo ni Jesus Christ. By the words of Jesus. Sabi ni Jesus, sabi, love your enemies. Kaya magkaiba yung dalawang parte. Lumaki tayo sa, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng, ng bato din. Diyan tayo lumaki. But Jesus telling us, kapag tayo ay magmamahal, hindi lang yung nagmamahal sa atin. Katama ating kaawa. So number one, how to deal with those difficult people? Love them. Hallelujah. Tandaan nyo, hindi ka pwedeng manalo dyan sa mga mahihirap na tao na yan kung doon ka rin sa kanilang paraan. Kung sila they mistreat you at yun din ang ganti mo, hindi ka mananalo dyan. Bakit? Expert sila dyan. Kung sila yung magaling manira at yan din ang proseso mo, hindi ka mananalo because they are class A sa mga bagay niya. Mataas ang level nila. Ba't yan kasi kasanayan nila eh. Kasi sinabi ng Panginoon ng Bible, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Romans chapter 13 verse 2 na, ayaw nila sa'yo, edi mahalin mo sila. That's how Jesus taught us. Kaya yung salita ng Diyos, sinuturuan tayo. Isang sekreto, paano natin i-deal ang mga mahihirap na tao. Simple lang ang salita ng Panginoon. Simple ang utos ng Diyos. Simple lang. Mahalin nyo sila. Just love them. One of the greatest commandment nga ng Diyos is love. Amen? Is to love. Kaya our greatest duty bilang Kristiyano, kahit mahirap mahalin, kahit kaaway mo, di mahalin mo. Sabi nga ni Scripture daw, the second most important commandment is like this one. And it is, love others as much as you love yourself. Matthew chapter 22, verse 39. So, kung hindi mo mamahalin yung mga kaaway mo, sino magmamahal sa kanila? Yung kaaway nga kanila lahat. Hallelujah. Kaya, the world hates them. Pero isang bagay ang katotohanan, mahal sila ng Diyos. So, kaya bilang representative naman ng Diyos dito sa lupa, ambassador of God, it is our duty na mahalin ito mga taong mahirap mahalin. Mahirap pakisamahan. Amen? Para maranasan din naman nila ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, take note this. Okay? Loving them, hindi naman nangangahulugan na conforme kayo sa ugali nila o sa paraan nila. Okay? Kasi sabi ng Bible, ang pag-ibig ay hindi ikinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 1 Corinthians chapter 13 verse 6. So, loving is obeying God.
So, loving is walking in truth. So, hindi ginagamit yung hindi ito tungkol doon sa nakikikonsente ka. Pero what God is telling us is you love them who they are. It's not by their works. Kaya love them by how God loves them. Dati rin naman tayo masamang tao. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila ng ating kahinaan, kasalanan, minahal tayo ng Lord. God love us not because of our sin. God love us because He created us. Same sa ating mga kapwa. Hallelujah. Mahal natin sila, hindi dahil sa ginagawa nilang mali o sa kanilang mga pag-uugali. Mahal natin sila kasi mahal sila ng Diyos. Kaya huwag nyo gagamitin yung pinapatawad ko na sila pero huwag lang sila magpapakita sa akin. Hallelujah. Alam nyo, masyadong hipokrito yung ganyang salita. Okay? Pag nagmahal ka, you start forgiving and forgetting. Kasama yan eh. Hindi pwede paghiwalay yung dalawang F na yan. Kaya palagi nyo sasabihin sa sarili nyo, magmamahal ako. Kahit mahirap, mahalin. Sa totoo lang, kung titignan ninyo yung salita sa Greek word, yung salitang love, kaya ang isang word ng meaning ng love is agapao. It meaning unconditional. So let us love people unconditionally. Amen? Kaya nga, ito yung hamon sa atin ng Panginoon. Okay? Na tayo ay magmamahal. Kaya one day, ako ay nagkaroon ng experience ito. Pipray ako sa isang tao. Kasi na-open talaga ako eh. Hindi ko alam hindi ko maintindihan bakit ganun siya at bakit ganun na kanya pag-uugali sa akin. Kaya I open it to God. Ganyan lang naman tayo sa Panginoon. At the Lord spoke in my heart clearly. Sabi lang ng Panginoon sa akin, are you loving Him just because you are expecting love in return from them? Or are you loving them because you love me? Grabe yung tanong ng Panginoon na yun. Nagmahal ka ba dahil nag-expect ka ng pagmamahal in return sa mga taong yan? O nagmahal ka dahil mahal mo ko? Alam nyo, it's a great question from the Lord. Grabe yung revelation na yan. At tumahimik ako and may meditate the Word of God. At sabi ko, Lord, ito ang tamang sagot. I love them because you love me. Hallelujah. Because I love you. Grabe. Kaya lesson I've learned from the conversation with God is that let the reason, isang rason ng ating pagmamahal sa iba, is that about kung ano ang marireceive natin pabalik. Okay? Hindi naghintay tayo ng pa-receive ng pagmamahal at respeto. But ang tunay na reason of loving others is because you love God and God loves you. Yan ay pasasalamat mo sa Panginoon na minahal ka ng Diyos sa kabila ng iyong kahinaan din na katulad ng mga tao may kahinaan na nakikiugnay sa iyo. Okay? If this will be your stand sa lahat ng klaseng relationship, naniniwala ko, magtatagumpay ka. Sa mag-asawa, there will be no annulment, there will be no divorce. Bakit? Truly, okay, you can't love the difficult. Mahirap mahalin yung mga unlovely people na yan. Unless you love God first with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Kaya nga yung unang commandment, bakit binigay ng Diyos second commandment? Because to deal with those difficult, unlovely, is just to love them. No matter who they are. That's number one. And number two, how to deal with those difficult people. Okay? You pray for them. Ay, grabe, Pastor. Talaga? Yes. Sabi yan sa Mateo chapter 5 verse 43. Sabi ng scripture, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Utos ni Jesus Christ yan. Okay? This is direct word of Jesus that pray for those who persecute you. Lahat ng pumugsecute sa'yo, so there's no excuse. Inutos ni Jesus Christ, mag-pray ka. Sabi mo na, Pastor, sige, Pastor, magpipray ako. Pastor, magpipray ko siya. Okay, Pastor, ganito pray ko. Lord, sumpahin mo ngayong tao ngayon, pamatay na. No, that's not the way Jesus tell us. Hindi yan. Kaya hindi yan yung paraan na gusto ni Jesus na mag-pray tayo. Sabi ng Jesus, karugtong yan, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipalalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sabi sa Luke chapter 6 verse 28. Oh, grabe yun, no? Yung sumusumpa raw sa inyo, ipanalangin ninyo, pagpalain ninyo. Ipanalangin nyo yung lumalait sa inyo. Okay. So, in other words, sabi ng Lord, bless them. Glory to God. So, yung mga taong hindi ka gusto o kaaway ka, you just
pray for God to bless them. Ay, pastor, para namang sinukloban naman na ako noon. Inapakan na ako, nagpadurog pa ako. Minsan, ng turn natin eh. Sabi na, Lord, bless them. Kasi if you do it, you are in the will of God. If they don't deserve to be blessed, take note of this. If you bless them, and they'll deserve to be blessed. At alam ng Diyos siya. Yung blessing na yun, babalik lang din sa'yo. And you will be blessed more. Sabi nga ng 1 Peter chapter 3 verse 10, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain niya, manginirang kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Yes! Hallelujah! We are destined to be blessed. Kaya we are blessing those people who persecute us. Kaya remember, what God has called you to do, you will bless them. Yan ang utos ng Lord. I-bless nyo sila. Hallelujah. Kaya ang word na bless, galing yung salitang eulogiyo. Yan, ang word na Greek word niyan. Two words yan na pinaghalong yo at logos. Ibig sabihin ng yo, Y-O-O, means good and do well. So you do well. Logos, it means said, thought, and motive. So, ibig sabihin, gumawa kayo na mabuti sa isip, sa salita, at sa gawa. So, when we say, the Bible say bless, it means you invoke good, prosperity, and praising words in your thought, and in your motives, and in your actions. Kaya today, pray for blessing to those who hate you and act on it. Hakbangan niya. Amen? Don't just love in words, but also in action. Hallelujah. Sabi ka ng scripture, no? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. 1 John chapter 3 verse 18. Your prayer also includes actions. Hallelujah. Kaya pag nagpipray kayo sa mga taong mahirap mahalin, mahirap pakisamahan, mahirap magmahal, amen, ipakita nyo na rin in action. Kaya pray for blessing those who persecute you, who insult you, who hate you. Kaya kasi si Jesus, ginawa rin niya yan. He set the example for us. Nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo, nung ginawa sa kanya, lahat ng nag-persecute sa kanya, lahat ng nagsalita ng mali sa kanya, lahat ng gumawa sa kanya, sabi niya, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Luke chapter 23, verse 34. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, patawarin mo sila, okay? Jesus prayed to those unlovely or quote-unquote difficult people. Kaya tayo rin, let us also pray for them. Forgive them, bless them. Amen. Katulad din ni Esteban, no, siya habang binabato siya, grabe, no, he was stoned to death. Yun ang kanya kinamatay. Alam nyo, nung siya'y malapit na mabawian ng hininga, sabi niya, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Kaya namatay siya, Acts chapter 7, verse 60, sa King James Version. So, ano sabi niya? Patawarin niyo sila, Lord. Huwag niyo siya ipapatong sa kanila yung ginawa nilang mali. Kaya meron din sa instance sa Bible na nag-usap pumunta yung mga disipulo kasama si Jesus, umasok sila sa isang Samaritan village. Si John at si James, nakita nila. Amen? Sabi nila, hindi sila tinanggap. Doon sa lugar na yun. Sabi niya, Lord, do you want us to call down fire from heaven to destroy these people? Luke chapter 9 verse 54. Hindi sila dinanggap. Grabe, pinasecute sila. Even Jesus experienced handling those difficult people, those hard to love. Yung mahal mo pero ang hirap lang mahalin. Okay? Alam nyo, kinorek sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus Christ, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Luke chapter 9, verse 55 to 56. And they went on to another village. We have experienced this event when we went out and people don't accept us or the word of God and persecute us. Kaya minsan nakakaramdam ka rin ng parang kang nagagalit eh. Kaya gusto mong itapon agad sila sa impyerno eh. Kaya inaabot mo na sila pagalit. Pero dito, titignan nyo dito, teaching ni Jesus Christ. Sabi niya, pumarito ko para iligtas sila. Kaya itong mga taong mahirap pakisamahan, pray nyo lang sila na maligtas din sila. Okay? Na makita nila yung liwanag ni Kristo bago dumating ang araw ng pag-uusga.
Kaya ang sekreto of dealing with those unlovely people, those difficult people, is to pray for them. That's it. It may be easy to say, but minsan mahirap gawin yan. Kaya ikaw, pag-pray mo palagi asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, kahit minsan di sila unlovely, pray for them. And God will change them sa biyaya ng Diyos. Kaya never be happy kapag yung mga kapitbahay nyo, kaaway ninyo, bumabaksak. Okay? Kasi dahil galit sa'yo, no, wag ganun. Kasi may sinabi rin ng scripture tungkol sa mga bagay na yan. Kaya sabi ng Proverbs 24, verse 17 and 18, huwag mong ikagagalak ang pagbaksak ng iyong kaaway. Tingnan mo dyan, niya ang kanyang kapahamakan. Bakit? Kapag ginawa mo yan, magagalit sa iyo si Yahweh at ikaw ang kanyang paparusahan. O, imbis na silang parusahan ng Diyos, sa iba tama. Take note of that. That's the word of God. Kaya nga yung mga taong nag-aapi sa iyo, umalipusta sa iyo, in return, okay? Huwag mo naman hangarin ang kanilang pagbaksak. Kasi pag hinagad mo yan, at the end of the day, ikaw ang paparusahan. Grabe ng word, no? Proverbs 25 verse 21, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin mo kung sila'y nauuhaw. Sa gayon, ilalagay mo sila sa kahiyan at buhay kay Yahweh, mayroon kang kagantihan. Oh, praise God! Si Lord maggaganti sa iyo. At kapag gumagawa ka na mabuti sa kanila, para mo silang ipinapahiya. Grabe ng God. That's how the word works. Kaya just pray for those enemies. Even they don't deserve it. Okay? Kasi marunong naman ang Diyos mag-reward. Bakit? Kasi sumusunod ka sa utos ng Diyos. Okay? Kaya pray for those weaknesses and in the name of Jesus, okay? Mawasak lahat ng stronghold na yan ni Satan at sa buhay nila at makalaya sila. Sa totoo lang naman yung minsan ginagawa nila, hindi naman na talaga sila yan. Minsan, some of those things, yung mga attitudes nila at ginagawa, sometimes they were influenced by the devil. Kaya ang sa sekreto to overcome it is to pray na makalaya sila dyan, makita nila liwanag ng Lord. Amen? Kaya how to deal with those unlovely people? You pray for them, okay? Mag-invoke kayo ng blessing sa kanilang buhay, okay? At naniniwala ako sa biyaya ng Diyos. Mapapakita mo na tunay kang anak ng Diyos. That's number 2. And number 3, how to deal with those unlovely people, okay? Biblically difficult people, okay? Focus on Jesus. That's a secret. Okay? You focus on Jesus. You need to remove your attention to those difficult people. Kaya maraming issue kasi yung tutok ng utak mo nandun lang sa ginagawa nila. Hindi pwedeng ganun. You need to unfocus your attention to them and put your focus to Jesus. Sabi nga ng scripture, but you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Sabi sa verse 48. Kaya nga, ang maturity dumarating yan pag tayo tumitingin kay Jesus. Kaya sabi nga ng scripture, let us strip off every weight. Itabi raw lahat yung weight that slow us down, especially the sin that so easily trip us. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes, tingnan nyo, sabi, eyes on Jesus, the champion who initiate and perfects our faith. Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. So, nagtatagumpay daw tayo pag yung focus natin ay na kay Jesus. Kaya so to deal with those difficult people, don't focus too much attention to their weaknesses. Hindi sa kanilaan na nila, huwag yung mga issues ng buhay nila. Mag-focus kayo kay Jesus. Kasi the more you focus on their weaknesses, lalo ka lang masasaktan. Kaya sometimes we talk too much dun sa kanilang action. Ganito lang sana sila. Yung weaknesses nila, yung kanilang words. These things will pull you down. I'm telling you, hatakin ka lang niya sa level nila. We need to take the high road. Amen? Hear that message last week. Okay, balikan nyo na lang. You take the love as the high road. So if you focus on Jesus, it will bring you completeness. Kasi ang Diyos ay kumpleto. Kaya sabi ng scripture, being perfect means being complete. Being complete means striving for maturity in mind and character. Kaya nga, one day, may nag-text sa akin. Sabi niya, Pastor, okay, ayoko na magsimba. Bakit naman, sabi ko? Kasi yung mga tao dyan sa church, hindi naman nababago ang buhay. Basura pa rin, sabi ko. Okay. So, nakaramdam siguro siya ng mga taong mahirap pakisaman. Alam niyo, sa loob kasi ng church,
I'm telling you, magkakaiba kayo ng level of maturity. Kaya may mga tao nag-umpisa pala kay Lord, ayan talaga, mahirap yan pa kasi buti na lang nagsisimba pa rin naman kay Lord. May mga tao naman na matured na, medyo mas maganda na ang kanila pag-uugali. Proseso kasi yan. Okay? Kaya minsan probably itong kapatid na ito, naka-encounter siya ng mga taong nagpapaumpisa pa lang sa Lord. At sa proseso pa ng Panginoon ng pagsasaayos na kanyang pag-uugali. Okay? Alam ko, ito lang kinoment ko simple lang. Isang araw, haharap ka kay Jesus. Pwede ba bang irason kay Jesus, okay, na yung tao na yan ang dahilan mo kung bakit hindi ka umaatid na sa church? Sabi mo kay Lord, Lord, hindi ako umaatid sa church kasi sa taong yan. Alam nyo, I'm telling you, it's not a valid reason. Lahat tayo may weaknesses. Kung ikaw natitisun sa ibang tao, baka ikaw din katisuran sa iba, hindi mo lang alam. But praise God, despite ng lahat ng weaknesses natin, amen, nandiyan ang Diyos, umuunawa sa atin. Kaya tayo rin naman, mag-strive tayo for excellence. Kasi if you stop because of those people, okay, choice mo yan. Pero problema, isang araw, you will become accountable to God sa decision na yan. At isang araw, hindi mo pwede irason sa Diyos na nawala ka sa Diyos dahil sa kahinaan ng ibang tao. Haharap ka sa Panginoon tungkol sa bagay na yan. Kaya God is calling your attention today. Don't focus to the mistakes of others. Huwag ka tumitingin dyan sa pagkakamali ng iba. Or your enemies. Or those people who persecute you. Huwag ka dyan titingin. Rather, i-focus mo ang sarili mo kanino? Kay Jesus. Nalala ko ng isang basa kong kwento. Hindi ko nalang pangalanan. Person A. Yung person A, sabi niya, inisnab siya ng person B. Sabi niya, ayoko sa'yo. Sabi ng person B. Okay? Pero yung person A, nag-persevere siya. Man, na mapalapit kay person B. Kahit na sa kabila ng kanyang pag-uugali. Okay? Pero yung person B naman, continuously na hindi niya pinapansin, ginagawa na masama yung person A. Pero isang araw, sa ginagawa ng person A, nakabutihan, pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa person B. Isang araw, kay itong si person B, ay nadala niya kay Kristo at nakakilala kay Jesus at naborn again. Glory to God. Kaya, to deal with those difficult, unlovely people, huwag kayo masyadong nagpo-focus sa kanila. Mag-focus kayo kay Kristo. Strive for excellence. Don't let others people hinder you in your journey in Christ. Kaya ang mahalaga, nagpapatuloy ka kay Lord. Kaya kasi some people, tatandaan niyo yan, may fall along the way. May mga tao talaga na isang araw, mawawala talaga. Some of them are your friends. Maaaring matukso rin yan. Some may persecute you. Pero magtuloy-tuloy lang kayo. Huwag kayo masyadong ma-issue. Huwag kayo masyadong magagalitin sa ibang mga tao. Amen na, patuloy na pa-persecute sa inyo. Ulitin ko, okay? Minsan yung mga bagay na yan, baka yan ay isang test ng Diyos ng inyong maturity. Okay? Para makita mo sa harapan ng Lord. Lord, matured ako pagdating sa bagay na ito. Kaya nga sabi ko sa buhay natin, may mga darating na minsan, martilyo, liha, lagari, at nakakapikon. Okay? Okay, pero sa araw na ito, isang bagay na gustong ituro sa atin ng Lord. Okay, na maging dependent tayo sa Diyos, mag-focus tayo sa Panginoon. Tandaan niyo yung mga dumarating na mga tao na sa buhay natin na mahirap pakisamahan, mahirap mahalin, mahirap maging kasama, ayaw magpamahal. Tandaan niyo na lang, isipin niyo na practicum niya sa Panginoon. Para paano natin isabuhay yung salita ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa. Kaya focus in Christ. Sabi nga ng Bible, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pagkaibigin na mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga ninyo nila sa inyo. Romans chapter 12 verse 9 and 10. Sabi ng Bible, pahalagan daw natin ang iba higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kung hindi sila magpakita pagpapahalaga sa atin, it's okay. Pahalagahan natin. It's the Bible say. Kaya bilang pangwakas, dealing with difficult people. Hallelujah. Ang lovely. So, totoo lang challenging yan. Okay? Ngayon pag pinabalikan natin, ngingiti na lang talaga tayo. But tandaan nyo, for with God, nothing is impossible. Kaya mahalin nyo lang sila. Okay? Pagmamahal sa mga tao yan, tawag yan, it's an act of faith. It is an obedience to God. And isang araw, i-reward tayo ng Diyos sa mga bagay. I tell you, life
is wonderful kapag walang kaaway. Amen. Amen. Kaya, at ang pinakamasarap pa dyan, yung kaaway mo, isang araw naging kaibigan mo. Praise God. Kaya, this is 3 things how to deal with those difficult, unlovely enemies, people sa buhay mo. Number 1, love them. 2, pray for them. And number 3, focus to Jesus. Dalhin nyo sila kay Kristo. Kaya, start forgiving and start forgetting things. Life is at best when you obey God. Kaya nga, love your enemies, walk in love. At when you do this, naniniwala ko, isang araw, your life will be great. Hallelujah, more than you could expect. Okay? You will be free from hatred and anything. Hindi ka na taong ma-issue. Ikaw na yung taong matured sa mga bagay na kahit mahirap unawain. Hallelujah. Kaya when you do this, you will become different person, mighty, great in the land, truly a representative, a son and daughter of our Most High God. Hallelujah! Praise God. Today we will not end this broadcast without giving you an opportunity to accept Jesus. Ito na yun. Pagkakataon. Alam ko hindi mo kaya. Pero kung magpapasama kay Jesus, kaya yan. At today is a stepping stone. Natanggapin mo si Jesus sa buhay mo. At naniniwala ako, may gagawin ng Diyos na maganda. Kaya pumuyumuko ka, sumunod ka sa mixing prayer na pala ikaw nag-pray. Sabi mo, Lord Jesus, today, forgive me for all my sins. Cleanse me from all my iniquities. Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Be with me forever. Take care of my life. In Jesus' name, Amen. If you do this, naniniwala kung na born again ka, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka araw-araw, kasama ang kaaway mo, sama mo sa prayer mo yan. Hallelujah. At naniniwala kung mighty things shall happen here. More than you expect. Father God in heaven, I pray sa lahat ng mga nakikinig ngayon, pagpalain mong buhay nila. I pray, dealing with difficult people may not be an easy task. But tinuruan mo kami today how to deal with those things, with those people. At ang buhay namin, hindi mawala sa kalooban mo at malaging lumalakad sa mga landasin na nais. Padalain ko po, pagpalay mo bawat isa, si man dumaraan sa mga pagsubok, panagumpayin mo sila, tulungan. Si man dumaraan sa kasakitan, in the name of Jesus, pagaling mo sila. At dalayan ko po, Panginoon, ang mga puso namin maging handa sa iyong muling pagbabalik. Puno ng pag-ibig, hindi galit. At wala kaming kaaway, bagkus puno ng pagpapala sa iba. Salamat, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen. Thank you very much for sharing your time with us. I pray this message, amen, ay tagtag po sa puso natin. Okay, ginawa ko itong sa biyaya ng Diyos na maging light. Kasi alam ko marami minsan ang sugat kapag yan ay naasinan, nasasagi. Minsan masakit. Amen. Pero today, okay, by grace of God, I hope this message move in your heart. At kung ito naging pagpapala sa inyo, please share our video sa inyong mga social media platform. If you're watching right now YouTube, please don't forget to subscribe in our channel, Sigaw ng Tagumpay, and click the notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. Secondly, if you're watching in Facebook, please share and like our page. Share this post, like our page, Sigaw ng Tagumpay. Ganon din natin church page, Prayer of Faith Church Worldwide Ministry. Thank you for the time and we love you so much. So, in behalf of Perfect Church Worldwide Ministry, ating Spiritual Director, Bishop Ross M. Nasuelo, ating Senior Pastor, Reverend Dr. Alex Nasuelo, ito po yung lingkod, Reverend Dr. Jane Nasuelo, with my wife Elisa and my daughter Shelab, saying that we love you, Jesus loves you, and He is Lord. To God be the glory. Hallelujah.